Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat sa ating mga kababayan sa loob man o nasa labas ng bansa. Ito ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang Global na Tayo team. Mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, and of course, ang ating producer, Ms. Drizel Nanyong. Sa master control, si Ms. Susan Aizon at sa wirecast, si Justin. Kami po ay yung napapakinggan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa inyo pong mga cellphones, iPhone man yan or Android, i-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan upang kami inyong masubaybayan sa online digital platform at sa shortwave broadcast. Ngayon pong araw na ito, mga kababayan, pag-uusapan natin at magbibigyang pansin ito pong pagtungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan para sa kanyang 4 na araw na state visit sa Japan. At sa kanya pong pagtungo doon, una niyang nakadaupang palad ang ating Filipino community. And then nagkaroon po siya ng mga series of bilateral meetings, especially meetings with the private sector at ng mga investors. And speaking of investors, nakakuha po ang Pilipinas ng humigit kumulang sa $3.4 billion na pledges. Pledges po ito, $3.4 billion na pledges. Kung i-convert natin sa peso, ito ay nasa 210 billion pesos na investment pledges mula sa mga kumpanyang Hapon. Dahil inanunsyo po ito matapos yung high-level business roundtable na pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. sa Tokyo. Ito nga po yung may kinalaman sa kanyang state visit doon. 4 na araw na state visit. At ito ba, ang ibig ba sabihin nito sa kabila ng mga kinakaharap nating mga problema sa global na ekonomiya dahil sa nangyayari sa Middle East. At dito rin sa atin, yung epekto ng giyera sa Middle East. At hindi lang yan, pati dun sa sitwasyon ng politika dito sa ating bansa. Ay ibig ba sabihin, itong $3.4 billion na investment pledges ay pagpapakita ng investor confidence sa Pilipinas sa kabila ng mga hinaharap natin mga pagsubok. At paano ito makakatulong sa atin? Itong $3.4 billion na ito na investment pledges mula sa Japan. Ito ba'y mararamdaman kagad natin? Kung kailan natin mararamdaman ito? At saan ito dapat mapunta itong mga investment pledges na ito? At ito'y makakaasa ba tayo na makakapaglika ng maraming trabaho para sa ating mga kababayang Pilipino? Ayan. At ano bang ibig sabihin na pag sinabi nating investment pledges? Yan ba pledge lang na pangako ba yan? Pledge lang? O maituturing ba natin yung foreign direct investment? Yan ang pong mga katanungan. And of course, sa pagkakataong ito, sapagkat may makakausap po tayong ekonomista tungkol dito, kukunin na rin natin yung pagkakataon na maitanong dito sa ating ekonomista kung ano ang nagiging pananaw ngayon ng mga investors sa Pilipinas, both local and foreign investors, dito sa nangyayaring drama-rama sa Senado, yung mga political drama ngayon sa Senado, lalo na yung pag-walkout ng minority senators, yung pagpupush ng pagboto ng online maski na wala sa Senado, etc. etc. Yung mga nangyayari ngayon dito sa atin sa Pilipinas, lalo na pagdating sa politika. So, yan ba'y nakakaapekto sa atin, sa ating bayan? How is the economy or investors looking at it sa kanilang mga pananaw? At meron ba silang mga hinaing? Meron ba silang mga suggestions? Aalamin po natin yan sapagkat makakasama po natin ngayon ang ating Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, walang iba
kundi si Mr. Michael Recaport. Sir Mike, magandang umaga pong muli at welcome back sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Mr. Ray, at sa inyo mga taga-subaybay. Always nice to be back. Thank you very much, Sir Mike. At as usual, hindi mo kami binibigo sa aming mga request. Thank you so much for that. We appreciate it very much. Sir Mike, ang Pangulong Marcos Jr. ay nasa Japan for a 4-day state visit sa nasabing bansa. Unang-una to strengthen security and maritime cooperation with Japan. And of course, to establish investment and bilateral trade sa nasabing bansa. And lately, ito nga, naka-secure tayo ng humigit kumulang na 3.4 billion US dollars or 210 billion pesos in investment pledges mula sa mga kumpanyang Hapon. Ito'y matapos siya makipagpulong sa isang high-level business roundtable. So, how do you see this as an economist sa kabila po ng mga hamon na kinakaharap natin, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo dahil sa patuloy na Middle East crisis hanggang ngayon, ongoing pa rin. Itong investment pledges na ito na 3.4 billion, how do you see this? Is this, can we say that meron pa ring investor confidence sa Pilipinas, particular ang mga investors o businessman sa Japan? Sir Ray, matapat po talaga yung bansang Japan sa atin, no? Marami na tayong pinagdaanan sa maraming taon, maraming dekada. Ngayon, nandiyan sila palagi, no? Kahit may political noise, they're putting their money where their mouth is. Parang best friend natin yung Japan, no? Kasi for many years and decades, mahigit kalahati ng foreign direct investments galing po sa Japan, no? At any given time, no? For many years no? Tapos foreign portfolio investments, mga 1/3 galing Japan. So, tapos sino ba yung pinakamalaking pautang sa Pilipinas, no? Sa loob ng maraming taon, di sila, no? More than $15 billion, no? Sila yung pinakamalaki. Far second yung mga UK, US, Singapore. Maging matapat sila sa atin. Kahit nga noong panahon ng pandemic, kitang-kita po yan, Sir Ray. Kahit pandemic time, noong June of 2020, si Japan Credit Rating Agency, binigay yung first ever A rating sa credit rating sa Pilipinas. A-, that's the pinakamataas na credit rating pa rin yun. That's 3 notches above the minimum investment grade. That sinundan din yan more than a year ago. Pati si R&I of Japan also. A-, sila yung may pinakamataas sa credit rating. Yung mga Western credit rating agencies nasunod na rin sana, no, in recent months, no. Pero tingnan nyo, sila steady, no? Steady sila, consistent sa malaking tulong, yung pinakamalaking infrastruktura na sa Pilipinas. In fact, yung biggest subway, yung funding po niyan galing Japan. At ito po, yung mga sa loob ng maraming taon at iba't ibang henerasyon, 20, 30, 40, 50 years or even longer, yung mga assistance program, mga maraming tulay, mga infrastruktura, mga kalye, yung mga halimbawa, yung mga high-tech na yung mga teknolohiya for disaster prevention, disaster management, yung mga pang-calamities, yung sa pag-asa, sila yung malaking binibigay, no? Hindi matatapatan ng maraming bansa. Tahimik lang sila, pero ang dami nilang ambag sa bansa natin at tapat sila, no? Kumbaga, panahon ng pandemic, sila yung tinaguyod nila yung A- na pinakamataas na credit rating ng Pilipinas. Kahit siyempre, iba-ibang administrasyon, iba-ibang leadership, marami tayong pinagdaanan na mga challenges, nandiyan pa rin sila. Okay. So, ganyan, ayun ang tunay na magkaibigan. No? Ayun ang best friend ng Pilipinas. At ngayon, hindi na ako nagtaka dyan sa investment commitment nila. At ngayon, meron pang opening, Sir Ray, kasi mayroong Pacsilica, no? Mga high-tech industries. Itong Luzon Economic Corridor. Kumbaga, kakailanganin pa natin ng yung infrastruktura natin, bukod doon sa subway, mga tatapos yan, say, in a few years time, no? Siyempre, gradually, pero nagpo-progress, no? Yung teknolohiya ng Japan yan. First, yung biggest subway, biggest infra project, tapos, ngayon,
maaring yung North Rail, South Rail ngayon kasi gagawing elevated yan yung PNR eventually para hindi Yes. maapektuhan ng baha. Mhm. O sino tutulong dyan? Sino bang magaling sa mga train system? Yung bansang Japan. Lalo na ngayon, yung Luzon Economic Corridor, consistent yung rail networks na yan, Mhm. no? Ang Sa sa magkokonekta sa norte. sa pagkakaalala ko, Sir Mike, yung original na katuwang ng Pilipinas dito sa Luzon Economic Corridor is US, Japan, and the Philippines. Yung expanded Luzon Economic Corridor, sinamahan na lang ng ibang bansa, pero yung talagang original na mga bansa dyan is Japan, Philippines, and the United States. So, ito bang investment pledges? Kasi marami nagtatanong din sa akin, Sir Mike, at siguro dapat masagot na rin natin, maipaliwanag natin. Pag sinabi ba nating investment pledges na 3.4 billion pesos, dollars, 3.4 billion dollars na investment pledges, ano ba to? Sigurado na ba to? O kasi pag sinabing pledge, parang pinipledge ko lang, pero hindi tayo sigurado kung may commitment siya. So, ano ba ibig sabihin ng investment pledges? Will this translate into tangible and foreign direct investments? Well, generally, worldwide, Sir Ray, pledges parang pangako, no? Mm. Pero ibahin natin yung bansang Japan, no? Pag sila, iba yung kultura nila eh. Mm. Pag word of honor nila yan eh. Yung honor, they give so much Emphasis. marami Mm. yung emphasis on that relative to the other countries. Tsaka yung respect din, no? Iba eh. Iba sila. Ibahin natin sila. Tsaka talagang kahit hindi sila tahimik lang sila, nandyan. Mhm. Sila yung pinakamalaking ambag among the foreign investors, no? Mhm. From all over the world, no? At Mhm. tapat sila. Mhm. Iba-ibang henerasyon na, iba-ibang administrasyon. Mhm. Kumbaga Mhm. parang total meron namang kasi meron naman business sense din. The reason why they're here is for them to make money. Okay. And kitang-kita naman, yung biggest automaker in the world, Japanese yun. Tayo yung 10th biggest market nila sa buong mundo. Number 10 ang Pilipinas. So, Mhm. ganun kalaki yung market ng bansa natin. Kasi, hindi na tayo magugulat doon. Yung bansa natin, we have more than 114 million Filipinos. So, Mhm. that's 12 largest in the world. So, hindi nakataka-taka na pagdating sa benta ng mga sasakyan, number 10 tayo sa biggest automaker na Mhm. Japanese. No? Mhm. Kaya, kumbaga, maganda bukod pa doon, syempre, yung ibang metrics. Yung mga multinational companies na pinakamalalaki sa buong mundo, no? O yung pagdating sa mga sabon, consumer products hanggang sa shea, pagkain, we're Mhm. number 10 in the world. Yung Mhm. biggest fast food chain, yung pagdating sa sales din, number 10 din tayo. Even the biggest beverage makers, yung mga soft drinks, we're number 8 to number 10 in the world. So Mhm. malaki talaga yung market natin, Sir Ray. Mhm. Kung mamumunan sila dito, syempre tuloy pa rin. And kahit naman yung business sector natin, kahit local, I've been going around the regions. Yes. Mhm. Nandun yung resilience kasi may optionality yung mga kababayan natin, no? Meron silang optionality na kung gusto nilang mas malaking kita, number 4 tayo sa OFW remittances, no? $40 Mhm. billion per year. Number 4 tayo sa buong mundo after India, Mexico, and China, no? Yes, yes. Oo. Tapos, pinakamalaking source tayo ng seafarers, no? Kasi alos lahat ng Rio na punta doon, may ganyan seafarers eh. Mhm. High paying job yan. Siyempre, kasama rin din yung, siyempre, mapanganib sa dagat, malungkot, pero high paying jobs po Mhm. yan. May optionality yung mga kababayan natin. Kumbaga, Mhm. may source of resilience, no? Mhm. Kung gusto nilang, di ba, mas magandang kabuhayan, meron silang choice na gawin yon. Mhm. In an Mhm. aging population po kasi bata yung populasyon natin, less than 25 years old. So, pwedeng dito, alam ba, sa BPO, number 2 tayo in the world, 20% of the world's population, yung 20% of the BPO around the world, dito, after India, tayo pangalawang pinakamalaki, pero sa customer service, di tayo matalo-talo ng India. Dahil Alright. kasi, nasa kalidad yan ng serbisyo. Una, Mm. dapat nagkakaintindihan yung accent, tsaka yung welcoming culture. So may Yes. optionality yung mga kababayan natin, kahit dito na sila, medyo higher paying jobs yan. Ayan, 2 million na yung na-employ niyan, Sir Ray. That's earning this year, $42 billion. Last year, $40 billion. Lagpasan na yung remittances, no? At pupupunta pa yan sa mga probinsya, no?
yung mga katulad ng mga Iloilo, Bacolod, nagbo-boom yung mga yan, Davao, Cagayan de Oro, dati nang malaki yung Cebu, yung Calabarzon, hanggang Mhm. ngayon sa Ilocos, sa Baguio, sa Clark, kumbaga, yung mga township project, no? Kasi mas mura mag-outsource pag dinala sa mga Alright. probinsya kasi mas mababa yung renta upa. Kaya yun sir, nandun yung resilience ng tapos yung nakikita din ng foreign investors yung mga yan, nandun yung resilience ng bansa natin, malakas yung market natin. At halimbawa, yung one of the biggest na, if not the biggest shipbuilders na Mhm. Japanese, ang tagal na po dito sa Cebu. Pero Nag-outsource sila for many years. pero bukod sa Japan, merong nilabas na pahayag ang Department of Trade and Industry, Sir Mike, sa panguna ni Secretary Estina Roque, na ang itong bansang China naman ay magtatayo ng I think $1 billion dollar steel plant dito sa Mindanao, particularly sa Sarangani. So, the question goes the same. Ganun din ba katiwala ang bansang China sa potential investment dito sa Pilipinas for establishing that $1 billion steel plant sa Sarangani? Well, in fairness, sir, yung iba tinutuloy naman talaga nila, no? So, kasi in recent years, marami rin silang pledges kahit sa, yan, private sector yan, no? Kahit sa ODAS, yung Official Development Assistance sa Infrastructure. So, depende rin Yung iba, tinutotoo nila, yung iba, yeah, in fairness, meron naman na complete do sa mga tinulong, no? Ito naman private sector, let's see, no? Kung talagang, if i-firm up nila, no? Mhm. Pero ayan, ano naman, kumbaga open naman yung bansa natin pagdating Mhm. sa mga ganyang kasi ang mitiin at ang objective talaga nila is to do business here and make money, no? All right. Kaya yun talaga yung siguro yung minimum requirement sa ating bansa. Gawing yung environment na conducive for them to yan, na kumita, no? Meaning to Mhm. say, yung cost of doing business, di ba? Ma-address yun, yung ease of doing business, lalo na, no? Kaya nga may ARTA rin po tayo yung meron yung incentives natin, yung mga create more na enhance na po yung create to narrow the gap with our neighboring ASEAN countries, no. So, ayun po, siya pati yung yun nga may mga I've been talking to different foreign investors also, no, in recent years, Okay, no. okay. Yung mga common concern nila dapat yung mga ma-address minsan kasi yung iba pertaining to governance na rin. All right. Although kasi siyempre in the sense na sir dapat yung yung hindi na sila bigyan ng sakit ng ulo. Alam mo, minsan kasi may mga issues regarding sa taxation, may Mhm. dispute. So, in fairness, mabilis naman yung ibang ahensya natin. Minsan sila na yung mismong mag-i-endorse at Mhm. tutulong, no? Yung mga investment promotion agencies natin. Sila na mismo yung magpa-facilitate sa mga authorities, no? All right. Kung Now, meron mang speaking, Sir Mike, of nabanggit mo kanina, you've been speaking to investors, ano po, nitong mga nakalipas na araw. We would like to take a cognizance kung ano yung pananaw ngayon ng ating mga investors, both local and foreign investors, sa nangyayari sa political situation dito sa Pilipinas, especially yung mga nangyayari lately sa Senado. Ano po? Ano po bang pananaw dito ng ating mga financial markets, ng ating investors, both local and foreign? Ano bang reaction nila dito? Do they want something to change pagdating sa political situation sa bansa? Sir Mike? Sir structurally, si President Marcos himself made it very clear. Kasi since last year, meron pong anomalous flood control projects, no? Mhm. So, yung economic team mismo, yung highlight yung good governance. November pa po yan, no? November. At yun, doon na nag-bottom out yung stock market sa 5,500. That was November 17, sinabi yun ni Head of Economic Team, now Executive Secretary, then Finance Secretary Rec, no? Priority yung good governance and the catch-up spending hinge on better governance standards. At sinabi rin niya ni Pangulong Marcos doon December 9 na, sige, yung kasama niya sa reforma, napakinggan yung hiling ng local and foreign mga business chambers, investors, the biggest religious groups in the country na influential, pati rin yung sa civil society, yung apat na reform measures to improve governance para nga Mhm. ma-address yung
nangyari last year do sa anomalous flood control. Yung first, yung yung anti-political dynasty. Then second, reforming the party list system. Mhm. Creation yung Cadena Bill. Mhm. Creation of an independent people's commission, greater accountability and transparency sa government spending. Anti-corruption din po yan. Kasi yun po yung hinihintay talaga ng buong mundo, regardless of, lalo na, that's universally and generally accepted, yung mga reforma na yan. Dile-level up yung governance standards natin para lalong paigtingin at i-shore up at i-level up din, kumbaga, yung bumalik ang kumpiyansa at tumaas yung tiwala ng mga investors, both local and foreign, sa ating bansa. Kasi hindi natin sila masisisi. Lalo na yung ibang lahi, no? Kasi napaka-particular sila. Before they do an investment, marami silang pwedeng pagpilian sa buong mundo. May scorecard po yan. Kumbaga, kasama yung governance, no? Kung magulo yung politika, yan, medyo hindi lang yun nakikita sa financial markets. Kasi bakit po, Sir Ray? Yan, may reform measures. Kasi minsan, dapat talaga solid yung suporta ng, syempre ginagampanan ng trabaho yung ating mga lawmakers, whether sa lower house yan or sa Senate, o paano ipapasa yung mga reform measures na ito na priority. So ibig sabihin, Sir Mike, medyo hindi parang hindi ba ang dating sa ating mga sa ating mga investors o sa ating financial market hindi ba na nakikita na parang perception nila parang magulo sa politika, especially sa nangyayari ngayon sa Senado? Well, depende na lang po yan, Sir Ray. Kasi at the surface, ganyan yung tingin ng ibang lahi, no? Yung ibang foreigners. Yung iba naman, malalim yung medyo kabisado na nila yung Pilipinas, no? Kumbaga, business must go on regardless. Kasi that's una, yung iba naman medyo malalim yung pag-unawa nila na kasi it's part of democracy. Minsan, may kasama talaga yan. Pero mas maganda sana kung hindi magulo, mas certain, no? Walang uncertainty. Kasi tulad yan, papasa yung 4 na reforma na yon. Pati hindi lang yon, pati yung ibang reform measures for the economy, for fiscal management, kasi malaki yung utang ng Pilipinas, debt management. Marami tayong problema ngayon sa Middle East, no? We're in a state of national energy emergency. Ngayon, may impeachment din na tatalakayin, no? Tapos yung rin. Ang tanong po diyan, Sir Ray, madidistract ba yung mga lawmakers natin in passing these priority reform measures, no? Kasi in the past naman, nagbibigay silang reassurance na magagampanan nila yon. At syempre, another reassurance na kailangan din gawin, susuporta. Paano ba yung pagsuporta sa reform measures na yan? Would it be along party lines? Partisan ba yan? O based on conscience or principles? No? It's also very important kasi nakita naman natin in different economic teams, actually different administrations, kung solid yung support ng both houses of Congress, mabilis mapasa po yung mga reform measure kung sinertify as urgent. Okay. No? Yun po importante, Sir Ray, kasi yung iba sa kapakanan din yan ng ng investors. Kung iba, at the very least, sa scoring system na, of course, ESG standards. Yung tatlo po yun, yung 3 main areas sa environment, sustainability. Pangalawa, yung social, yung makatao, human rights. And pangatlo, yung pinaka-importante, governance. It all starts and ends with good governance. Yung rule of law, strong institutions of law, yung siyempre predictability, yung justice system, no? Yun minsan nandoon yung palaisipan itong mga pagka may ingay sa politika. Tapos syempre accordingly iba professional naman kasi mga hindi natin sila masisi yung ibang lahi, no, yung mga foreigners. Kasi hard-earned money nila yan, lalo na pero ng mga pensioner yan, dapat mataas yung score natin. So kasama po yun, Sir Ray. Alright. Pero Sir Mike, siguro last question ko ngayong umagang ito for you. Minomonitor natin ang galaw ng Philippine Stock Exchange ito mga nakalipas na araw. Kahapon, tama, hindi kahapon, holiday pala kahapon. Noong May 25th, tama. Medyo bumagsak ulit yung ating Philippine Stock Exchange. Plus yung peso natin is not also doing that well. Ano po, kamusta po ang diyan? How will you see the opening ng ating Philippine Stock Exchange today? Pati yung opening ng ating peso to dollar exchange.
Yung dollar umakyat po ng konti, Sir Ray, mga umakyat siya ng mga halos 10 centavos, nasa 61.60 levels, no? Kasi yung record high niya 61.75 eh. So nag-stabilize naman po siya doon. Kumbaga, meron din namang meron naman din intervention around 61.60, 61.70 levels. Kasi nag-record high po yan noong April 30. Mula po noon, halos isang buwan na, meron namang stabilization. Minamanage po yan. Kasi importante po yan, sir, to better manage inflation. Kasi we're a net importing country, kailangan better manage din yung exchange rate. Kumbaga, kasi umakyat na rin yung dollar ng 7% mula nung gera eh. Ngayon, sakto, pangatlong buwan na po. Bilhin nyo, sir, in 3 months, 7% na yung tinaas ng dollar from 57.60 to 61.60 levels now. No? Yung ibang mga kapitbahay natin sa Asia at ASEAN, yung pinakamalalapit sa atin, yung Indonesia, India, Thailand, umakyat sila mga 5%. Okay. So, meaning to say, sir, palitan pa lang ng pera. We're a net importing country. Pag nag-i-import tayo, diba, langis, no, palitan pa lang ng pera, dagdag ka agad sa presyo. Yes. 7%. Yun pa lang. Kaya, paano pa yung presyo ng produkto itself? Halimbawa, yung langis, umakyat yan ng 60% mula nung sa start of the year. No? Kumbaga, parang importante po yun, sir. Nagre-react yun kasi yung political noise na kambag po doon, medyo bumaba na yan ng mga 60 eh. Pero dahil sa ingay politika, yan, yung mga, kasi yung, ayaw kasi, siyempre yung ibang investor, hindi naman pare-pareho yan. Yung iba, ayaw nila ng uncertainty pagdating sa, yan, tulad yan, ina-anticipate nila paano magagampanan yung mga trabaho nila, yung mga reform measures na kailangan na importante ipasa. Di ba? So, yung ingay politika. So, ayun, nakaakyat tuloy yan. Pero do you see the peso further loosening strength? Kasi may mga nagsasabi baka pumalo pa ng 62 pesos yan at the highest. Nakikita ba niyo yun, Sir Mike? So far, nandiyan naman yung intervention, sir, consistent. No? Kasi medyo on the high side na tayo eh. Pagmula nung gera, pinakamataas, 7% na yung tinaas ng dollar against sa peso. Medyo mataas na, hindi naman, kaya nag-intervene din yung monetary authorities natin, no? Para hindi, kasi paminsan-minsan, kailangan patupad din nila yung batas dyan sa merkado. Kasi hindi, kung hinayaan mo lang yung market forces, parang sa kalye yan eh. Kailangan may police presence sa marketplaces, ganun din. Sir Mike, sa intervention na ginagawa ng central bank, siyempre, pag sinabi natin intervention, namimili ang central bank ng dollars to stabilize yung remittance exchange between the Philippine peso and the US dollar. Do we have enough dollar reserve to maintain or to keep intervening para lang ma-stabilize ang peso laban sa dollar? So ngayon, sir, more than 100 billion pa rin naman, no? Yung reserves natin, that's almost 7 months pa rin 6.9 months That is still sufficient kasi yung international standard is 3 to 4 months, no? So halos doble pa rin naman po yung more than enough buffer, no? Kaya kaya nilang stabilize yan, no? Kasi una yung gera rin, sir, yun yung number 1, no? Kasi late last year yung political noise, no? Matino-tino yan dati na 3 taon, 59, hindi yan lumalagpas sa 59, no? September 2022 hanggang early October dahil nga doon sa Anomalous Flood Control Project, inalaw na umakyat ng konti above 59. Ito, may geopolitics tayo. No yan, yung gera sa kaya bigla nag-60 no Marso. Kasi po yun, yung yan sa Middle East Kasi tulad yan, ganito, sarado pa rin po yung Strait of Hormuz. Magulo rin yung warring parties doon. So, sarado pa rin 3 buwan na walang bagong langis na dumalabas sa Strait of Hormuz. That's 20% of the world's oil. That's 25% of the natural gas na nadaan doon. Meaning to say, yung mga sa buong mundo, yung iba't ibang bansa, ginagamit po nila yung existing inventory. So, at some point, they need to replenish. Kaya, Sir Ray, as a matter of prudence, we're in a state of national energy emergency for more than 2 months already since March 24, and that would be for a year. Ang priority ng bansa natin, just like any other country na reliant sa import ng langis o ng crudo, ng gasolina, diesel, mag-stockpile.
kasi more than 40 days yung mga 44 days or 45 days po yung supply eh. Okay. A few weeks ago, mga nasa 50 days mahigit yan. So, yun po yung priority, Sir Ray, na mag-hedge, no? At syempre, Sir Ray, habang nabili yung bansa natin, sige, from all over, makakuha tayo sa yung Russian oil, from the US, from Japan, from Malaysia, kung saan tayo makakuha, no? Ang pambayad po dyan, dolyar, Sir Ray. Kaya medyo, syempre, hangga't namimili tayo ng langis, ng crudo, para, kasi ayaw naman natin maubusan, no? Okay. Alright. So we're just prudent. Ang pambayad doon, dolyar. Kaya medyo ganyan din po yung dolyar, Sir. At yung mga importer natin, ganun din po. Hanggat hindi tapos yung gera, we don't know when this would end, no? But what's for sure, kasi syempre may impact yan sa inflation dahil tumaas yung world price ng crude, ng fuel, ng diesel, gasolina. So yung pass-through effect, syempre, pamasahe, sweldo, Yes, yung okay. mga iba produkto. Kaya nga po, Sir Ray, yan, kaya nag-hedge sila. Alright, okay. Nag-i-import Sige. muna, sinesecure yung supplies natin, mapa yung whole of country approach, even yung mga nasa private sector, no? Ganun din po yung ginagawa nila. Nag-hedge sila as a matter of prudence. Kasi priority na, ayaw naman natin umabot sa punto na mag-rationing, di ba? Yes, alright. Well, ano naman, may makukuha na naman, Sir Ray, kasi balance na 80% from the rest of the world, mahinga lang po. Ganun po, kasi demand supply. So, Alright, kaya kailangan, critical po yan, Sir Ray, na mabuksan yung Strait of Hormuz at magkaroon na ng kapayapaan at magka-peace deal sa Middle East. Okay, with that, Sir Mike, thank you very much again as usual sa pagpapaunlak po ninyo dito sa ating programang Global na Tayo over the station Radyo Pilipinas World Service. Again, thank you very much, Sir Mike, and wag ka sana magsasawa sa amin. Thank you so much. Opo, maraming salamat din po, Sir Ray, at sa inyo mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo. Ang ating Chief Economist mula sa Rizal Commercial Banking Corporation, Mr. Michael Ricafort. Kami po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Kasama si Ray Sampag dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito, kapiling naman po natin ang ating butihing administrator ng Overseas Workers Welfare Administration. Walang iba kundi si Attorney Patricia P.Y. Kaunan. Magandang umaga po, Administrator P.Y. At welcome back sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Sir Ray. Ohayo gozaimasu. Uy, okay. Nasa Japan ba kayo ngayon? Nasa Japan ba kayo ngayon? Opo, nasa Japan po. Wow, okay. Well, kamusta naman po ang sitwasyon dyan sa Japan ngayon? Kasama niyo ang Pangulo? Mainit, Sir Ray. Mainit ang pagtanggap po ng ating mga Filipino community sa ating pumahal na Pangulo noong nagkaroon tayo ng PhilCom event, no? Masabi ko lang, Sir Ray, yun ang unang-unang official event ng ating mahal na Pangulo. Pagdating niya mismo ng Tokyo, dumiretso siya doon sa PhilCom event. At nagpapasalamat po tayo, no, sa mga PhilCom volunteers, no, na tumulong po sa ating embahada, sa MWO, sa OWA, sa pag-organisa nitong PhilCom event pong ito. At napakaganda ko ng mensahe ng ating mahal na Pangulo. In fact, meron siyang special message, lalong-lalo na po doon po sa mga, sabi na natin, mga anak po ng ating mga OFWs na nandito sa Japan, no, to maximize their opportunities, no, to be good citizens here in Japan, but at the same time not forgetting yung kanila pong Filipino roots, no, yung kanilang pagiging Pinoy. So happy po tayo, and
kami naman po sa OWA, we will proceed to our Philcom engagement, Filipino Community Engagement po ngayong araw na ito hanggang bukas sa Nagoya at sa Osaka naman po bringing OWA services po sa ating mga kababayan. And speaking of OWA services dyan po sa Nagoya at saka sa Osaka, ano po yung mga OWA services na yun, Administrator? The first time po dadalhin natin sa Nagoya yung kanila pong e-card, OWA e-card issuance po, Sir Ray, na less than 2 minutes lang po ang processing. Ito po ang kanilang OFW OWA e-card, no? Government ID na siya rin namang nasa eGov app. So inaasahan natin, unang beses pa lang po ito pero hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na babalik or magkakaroon ng mga outreach mission or caravan sa Nagoya. Marami ho tayong kababayan sa Nagoya. Ngunit ang ating opisina po ng OWA ay nasa Tokyo at nasa Osaka. So hopefully with itong mga mission na ginagawa natin sa Nagoya ay makapag-renew, makapag-access ng mga serbisyo katulad ng marami ho tayong mga kababayan, no, nagtatanong tungkol sa mga OWA programs, katulad ng mga livelihood programs, scholarships at training. Meron din naman sa Ray yung may mga requests for assistance dahil sa mga welfare situation nila. Okay. So yan po naman ang prime mandate ng OWA, itong welfare ng ating mga kababayan. Alright, Administrator, medyo itong susunod kong katanungan is going back dun sa mga previous interviews ko sa inyo, especially dun sa mga programa at services ng OWA na talaga sinusulong po ninyo. For example, itong scholarship para sa mismong OFW, ano po, kung saan involved dito yung tinatawag na ITIAP, ano? Kamusta na po ito? Alam ko nailunsad na ito at kamusta po ang implementation nito as of now as we speak? Napirmahan na po ng OWA yung ito naman po ay na-communicate na sa CHED yung internal guidelines natin sa paglabas po nitong pondong ito. At magkakaroon na po tayo ng pilot. Sa ngayon po, ini-instruct po natin yung ating mga kababayan na interesado sa programang ito na pumunta po doon sa ETIAP na online registration ng CHED. Ang magiging proseso po kasi, Sir Ray, sila po ay gumawa ang CHED ng online portal kung saan mag-a-apply yung ating mga kababayan, no? And then, Sir Ray, from here, magkakaroon ng matching kasi kung depende po yan sa experience sila, ima-match sila kung ano pong mga kurso ang babagay sa kanila. Pangalawa po, yung matching din sa college or sa university kung saan sila ay mag-a-apply at maka-apply na makapasok. Parang ho tayo nung pumasok rin sa kolehiyo, nag-apply din ho tayo dito sa mga colleges na ito. And then after po niyan, ay sila naman po ay i-endorso ng CHED sa OWA. Sa ngayon po, sinisimulan po natin yung pilot natin, no? Inaasahan po natin yung per batch po natin na Sir Ray is 100 by 100 po. Para sigurado yung pag-rollout. Kasi sa impormasyon po na binigay sa amin ng CHED ay naka-300 na pong OFW ang nakagraduate bago pa po pumasok ang OWA. So maganda po nito, ma-expedite natin at sa tulong po ng Kongreso at of course ang suporta ng Presidente, ng ating Pangulo, ay baka madagdagan pa yung ating budget para dito sa programang ito. But inaasahan natin po, Sir Ray, by the way, hindi lang po to sa Pilipinas. Kaya po online ang portal, lalong-lalo na po doon sa mga nasa abroad, Sir Ray. So, open na po itong portal na to. And I will share it, Sir Ray, sa inyo po. Thank you po. Sa inyong team so that you can post it po. Yes. Opo. Yes. Okay. Alright, pakitignan nyo na lang ano po yung kung para ma-post natin yung portal na ipapadala ni Administrator PY para dito sa magandang programa ng OWA with CHED, itong ITIAP. Now, on other issues Administrator, balikan ko yung mga reintegration program ng OWA para sa mga repatriated OFWs natin. Especially yung mga talagang naapektuhan ng Middle East crisis. I think may figures tayo
I think 10,000 repatriated OFWs na ang nakabalik sa Pilipinas. So, anong status po nitong 10,000 repatriated OFWs? Paano po ito patuloy na tinutulungan ng OWA? Sir Ray, tayo po ay may database nitong 10,000 ito. Doon ho tayo magsisimula. Ang ginagawa ho natin dyan, nagkakaroon ho tayo, steady naman po yung mga programa ng OWA sa livelihood. Pero sa experience natin, Sir Ray, sa mga unang linggo po kasi ng pagdating ng ating mga repatriated, lalong-lalo na yung mga distressed OFW, Sir Ray, hindi agad livelihood ang iniisip nila, Sir Ray. Ang nainiisip nila ay yung, at doon kami pumapasok din ng OWA, yung kailangan po nila ng kanilang kalinga from their families at yung iba po kailangan ng medical attention, yung iba po kailangan ng psychosocial counseling. Sa amin pong experience, sila po ay nagiging interesado sa livelihood program mga 1 buwan hanggang 2 buwan after po nilang dumating. Kung maaalala niyo po, Sir Ray, pagdating pa lang po nila sa airport or doon sa aming center, ay nagbibigay na po ang OWA at ang DMW ng financial assistance. So kahit paano, Sir Ray, may pangtawid sa unang buwan nila ng pagbalik. Pero ngayon po na nakalampas na po yung isa't kalahati o 2 buwan mula sa pagdating ng unang mga batches, Sir Ray, nung Marso, ay iniimbitahan na po namin sila, Sir Ray, doon sa tinatawag naming Kabuhayan Wednesdays sa OWA. At meron din po kami mga National Reintegration Network na mga fairs or caravan kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang Department of Migrant Workers at iba't iba pang ahensya. So, tinatawagan namin sila, Sir Ray. At kung interesado sila, nagkakaroon po ng mentorship or guidance, Sir Ray. May iba po kasi tayo mga kababayan, ang kailangang tulong ay paghanap ng trabaho. May iba naman po, ang kailangang tulong is additional training dahil gusto po nila mag-apply ng mas magandang trabaho. Tinutulungan din po natin. Meron din po namang iba, gusto magsimula, ito na, Sir Ray, ang gusto kong pag-usapan, yung magsimula ng maliit na negosyo. Diyan po papasok yung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay ng OWA at itong alagang OWA namin na programa. Kasi Sir Ray, sa OWA, hindi pa utang ito. Ito ay grant, no? Ito ay binibigay na paunang kapital. May iba po tayong mga kababayan na ayaw na po nila mag-training. Kala po nila siguro normal na financial assistance. So ine-explain ko po palagi na ito po ay binibigay pagkatapos po ng mentorship or training with OWA and DTI po. Kasi po, ito po ay unang kapital para sa kanilang maliit na negosyo or micro business. Ang maganda, Sir Ray, sa experience din namin, no, matagal-tagal na rin ginagawa ng OWA, nag-partner na po kami sa SB Corp, DTI SB Corp. Kasi po, Sir Ray, yung pagbigay ng OWA ng unang kapital na 20,000, no? Minimum 20,000, Sir Ray. Tayong dalawa po, aminin natin, hindi sapat para ituloy ang negosyo. Kaya po, ang ginawa po natin, nag-partner tayo sa DTI SB Corp na kung saan naman po nakalaan ang 2 bilyong piso para ipautang sa mga OFWs na siya namang may negosyo or gusto magsimula ng negosyo. I-focus ko po sa isa nilang produkto. Ito yung micro loan nila for micro businesses, Sir Ray. Ito po ay from 30,000 to 300,000 at kung gamitin po nila yung unang kapital na binigay ng OWA na 20,000, makasimula ng negosyo, meron na po silang mayor's permit, kagad po silang pwedeng umutang sa SB Corp para po matuloy-tuloy ang kanilang pag-expand ng kanilang negosyo. Sir Ray, ang interest po ng SB Corp, di kayo maniniwala, ay 1% on diminishing balance. Ibig sabihin po, sa loob ng 1 taon, kino-compute ko ho, wala pa pong 7% yan na interest ko. So, napaka-affordable or napaka-gaan para sa ating mga kababayan na nagnenegosyo. At itong June 7, Sir Ray, tuloy-tuloyin ko na, ay yung OFW Kabuhayan Expo ng OWA sa SMX. Sir Ray, inibitahan natin itong iba't ibang mga private sector and government, no, na mga agencies.
In fact, Sir Ray, may isa pa palang programang SB Corp. Ito ang franchising loan para sa OFWs. 20% lang ang ilalabas ng OFW. 80% naman po ay pwedeng utangin sa SB Corp. Ito po yung mga franchise, Sir Ray, yung sa French fries, sa siomai, sa mga kapihan. Marami pong interesadong mga OFW, Sir Ray, lalo-lalo na yung mga seafarers, no? Apektado rin po sila nitong naging gulo. So, June 7, Sir Ray, which is National Migrant Workers Day, yan din po ang araw ng OFW Kabuhayan Expo natin sa SMX. Meron po diyang upskilling, malalaman nila po yung buong programa ng OWA at iba't ibang ahensya. At nandyan na po lahat ng partners, pati po yung mga franchise na gusto nilang applyan, inimbitahan na rin po natin para po mismo sa kanila marinig ng mga OFWs. Inibitahan din po natin, of course, ang ating private partners. Of course, nandiyan yung mga BDO at iba pa po nating mga private partners na nagbibigay ng financial literacy training. At then, access to financial products din, Sir Ray, bilang yan pong importante sa mga nagnenegosyo dito sa Pilipinas. My last question na lang po for today, Administrator PY. So ano po ang inaasahan nating mga aktibidad bagat dyan sa Japan today ng OWA kasama kayo, and of course, syempre alam kong nakatutok din kayo sa aktibidad ng Pangulo for today. So bukod po dito sa nabanggit nyo kanina na pagpunta nyo sa Osaka at saka sa Nagoya, ano po ang mga activities ninyo with the President today? Sir Ray, tuwang-tuwa tayo. Unang-una po, kahapon po, nakita po natin, siguro isi-send ko rin po sa team ninyo, nasa headlines po, nasa front page po ng Japan Times, ang picture po ng ating mahal na Pangulo at ang ating mahal na unang ginang. Kasama po ang Emperor and Empress ng Japan. At nagkaroon po dyan ng mutual recognition. Of course, Sir Ray, we're also celebrating the 70th year ng pagkakaibigan at diplomatic relations natin with Japan. Sir Ray, mabalita ko rin, nagkaroon kami ng meeting ni Sec Hans sa mga Japanese ship owners. Oy, okay. Tripartite po ito, pati yung kanila pong union at private sector nila. Ay dahil po, Sir Ray, dito sa Japan, baka hindi alam po ng iba nating mga kababayan, 70%, Sir Ray, ng lahat ng mga marino na nasa mga Japanese-owned maritime vessels, Sir Ray, ay Pilipino po. Wow. Or higit kumulang 40,000, Sir Ray. So tayo po ay magkakaroon ng maraming kooperasyon patungkol sa pagpapadali, of course, ng pag-hire nila ng more seafarers. Sir Ray, nung patapos yung meeting, tinanong ako, okay. Administrator, marami pa ba na mga kabataang Pilipino ang gustong maging marino or seafarers? Tinanong ako. Oo. Ay, Sir Ray, alam na natin ang sagot. At sabi ko, yes. Oo, pero sabi ko na rin, Sir Ray, ako, as you know, very honest, kailangan ng suporta nila, So, if we'll be able to do this, Sir Ray, isa na naman po itong magandang platform para pasukan ng mga anak ng OFW. Hindi lang po anak ng OFW, pati yung ibang kabataan natin. Ako mismo, taga Batangas, Sir Ray. Alam ko yung mga kabataan doon talagang they look up to sa mga generation before us na ng mga naging seafarer, yes, mga naging seaman. So maganda to na they ask us kung may ganong interest. Kasi po, panahon pa lang po ng ama ng ating mahal na Pangulo, talagang tumutulong na ang Japan sa training ng mga seafarer. So this is important po na sila po ay nagtanong at sabi po nila, sila rin po ay bibisita sa Pilipinas para tingnan yung iba't ibang pasilidad po natin. So very productive, Sir Ray, itong naging kasama ko po dito si Secretary Kakdak dito sa Tokyo, and we look forward, Sir Ray, dito sa magandang magandang kooperasyon natin sa maritime
sector dito sa Japan. So that's another one ikang optimistic view at kailangan bantayan namin dito yung muling mas pinalakas, mas papaunlarin at mas mapapalawak na opportunities sa shipping industry sa Japan para sa ating mga kababayan dito, mga Filipino seafarers sa Pilipinas. Pero before I let you go today, Administrator PY, gusto muna kitang batiin ng isang happy anniversary ngayong palang buwan ng Mayo. Itong buwan ng Mayo, last year, official kang nanungkulan bilang administrator ng Overseas Workers Welfare Administration. Pero alam niyo kung anong pinagtataka ko, mga kababayan at Administrator PY? Sa loob ng 12 buwan, ang dami niyo nang nagawa. Nagpapahinga pa ba kayo? Sir Ray, special ang Mayo kasi anniversary ng OWA. May 2 po. Anniversary, so 44th anniversary po ng OWA. Nung May 10 naman, 10th year anniversary ng signing ng charter ng OWA. Tapos ito rin po ang buwan na she said na ako po ay nanungkulan na appoint bilang administrator. Importante po ang pahinga. Isi-stress ko yan, Sir Ray. Lagi ko sinasabi sa ating mga kababayan. Nasabi rin sa atin kasi nung pag-uusap with the Japanese maritime sector na yung mental health po ng ating mga kababayan and physical health na seafarers. Tinatanong nila tayo kung ano mga programa natin at na-share natin. So Sir Ray, ang sagot po ay nagpapahinga, pero kahit nagpapahinga, nag-iisip po tayo kung paano mapapaganda ang mga parang serbisyo. ini-imagine ko, pinipicture ko, Administrator PY, nagpapahinga ka, pero yung isang mata mo nakapikit, yung isang mata mo nakadilat. Parang, Sir Ray, pag ang boss mo katulad ni, ito hindi pagbibiro. Pag ang boss mo katulad ni Presidente, nakita niyo naman, Sir Ray, araw-araw na lang, di ba, nagtatrabaho. Tapos ang boss ko pa isa si Sec Hans. Minsan nasa Europa, minsan nasa gitnang silangan, minsan sa ganito. So these are people I look up to. Ito ang mga leaders natin. Sir Ray, medyo mas bata tayo sa kanila, so kailangan mas maliksi. Kumbaga hindi nawawalan ng energy, Sir Ray, para sa trabaho. Okay. Pero syempre alam namin, lalo na doon sa mga sumusubaybay kay Administrator PY sa OWA, lalo na nung nanungkulan siya last year, official na nanungkulan siya last May 2025 as administrator. Yeah. Napakarami na po talaga na nagawa ng OWA, mga programa, serbisyo, expanded programs and services in a span of just 12 months na paghahawak nyo sa OWA. So congratulations po, Administrator, and hindi ako magtataka pagsapit ng second year at third year nyo dyan sa OWA, mas marami pa. And di rin ako magtataka, baka lumagpas pa kayo ng 3 years. Baka hopefully, sana nga, tuloy-tuloy ang serbisyo ninyo sa OWA. Maraming salamat po, Administrator PY. Salamat, Sir Ray. Sabi nila sa Japan, arigato gozaimasu. Ito po ay hindi magiging posible kung walang suporta ng ating mga kababayan. At kayo po, Sir Ray, ang mga kaibigan natin sa media. Maraming salamat po. Thank you very much po, Administrator PY. And again, congratulations and happy anniversary sa pagkakatalaga po ninyo ngayong buwan ng Mayo. First year ni Administrator PY Kaunan bilang Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo.
Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampa. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. And of course, tayo po ay ika nga nasa mga huling bahagi na ng ating programang Global na tayo. But we're trying to squeeze ika nga makuha ang isang ika nga senator natin. At ito'y may kinalaman po sa mga nangyayari ngayon sa Senado at ano bang maaasahan natin sa mga darating pang araw sa Senado, lalo-lalo na pagdating ng Lunes. Ano po? Okay, sige. So nakasalinya po natin ang komunikasyon ngayon ng ating butihing Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Senator Erwin Tulfo. Si Ray Sampang Pulit ito sa programang Global na tayo. Nako, maraming salamat po sa pagpapaunlat niyo. Senator, diretso na po ako sa aking katanungan ngayong umagang ito. What do we expect sa Monday once na mag-resume ulit ang ating session sa Senado? Sa kabila po ng nangyaring sa Senado nitong mga nakalipas na araw, lalo-lalo na doon po sa napakainit na debate sa pagitan po ninyo ng minority at ng majority patungkol dito sa pinupush ni Senator Marcoleta at ng majority, lalo na ni Senate President Alan Peter Cayetano, na voting gamit ang internet, teleconferencing. What can we expect sa Monday, Senator Tulfo? Hindi lang po yung voting. Kasama po doon na pwedeng mag-attend ng session ng Senate through video conferencing and teleconferencing. So, marami pong punto Marami pong at ang reason po is justifiable reason. Kailangan po natin malaman ano ba yung justifiable reason na ito. Kasi nandiyan ang malinaw naman po, force majeure at saka national emergency. Sabi po ng ilan, yung mga supporters ng kabilang grupo, ikaw naman ito sabi niya gano'n, may gera naman, may force majeure. Okay. Ulitin ko lang po yung sinabi ko kanina umaga doon sa kabilang istasyon. May gera nga po, okay? Pero hindi po tayo kasama sa Middle East daw. Baka umabot na rito at saka yung gusot sa Taiwan. So pwede nang gamitin yung force majeure. Ganun. Doon po ang una. Pangalawa, sir, ang pinaglalaban naman po nila, justifiable reason. Parang dagdag kasi nasa 41B. Yan yung force majeure at saka 41C, gusto na isama yung justifiable reason na pwede mag-attend. So pag naka-attend ka, pwede kang bumoto. Ang sinasabi lang namin na hindi nga po pwede. Tapos may mga lumabas din po sa social media. Mukhang maganda po yung kanilang talagang strategy. At napakadami po nilang pondo. Binabalik nila yung kay Laila de Lima daw. Parang fake news naman. Hindi nga po naprobahan din yun na nagsulong din sila Senadora Risa, sila Senator Kiko. Dininay din po yun nung majority. So wala pong gano'n. Pero yung kay Senator de Lima, panahon pa po ng pandemic yun 2021 po nangyari. So it's been, under sa pandemic, national emergency po yan, di po ba? May tsaka yun po talaga, pero hindi po inaprobahan dahil alam na ho natin ang istorya kung bakit talagang mainit po ang administrasyon sa kanya noon. Pero ito dito maraming humanga sa inyo dito, Senator Tulfo, no? Before the walkout, talagang diretsang sinabi ninyo sa majority, bakit nyo minamadali itong resolution na ito? Is it because, sabi nyo nga, meron ba dahil alam ninyo at lumabas sa media na may mai-issuehan ng warrant of arrest o maaring makulong? So, paano po nyo, how were you able to deliver that? Marami pong humanga sa inyo dyan, Senator Tulfo. Sir, tayo lang siguro respeto, nire-respeto ng mga kasama ko sa minority, ilang mga kasamahan namin. Pero ako naman, from my own standpoint, sir, ako po ay dating broadcaster. Alam naman natin, di ba, pag journalist,
broadcaster tayo, dire-diretso tayo magsalita, di po ba? I mean, Mhm. wala na Paligoy-ligoy. gewang-gewang, ika nga. So kahit po kayo, di ba? Doon naman talaga, yun naman talaga ang totoo. Yun naman talaga Mhm, ang mhm. punto. Kaya ilang banggitin ng mga kasama ko, sa ako na po nagbanggit. Mhm, mhm. At saka obvious naman, Ray, na minamadali kasi alam nila yung isa nagtatago na, di ba? Hindi binigyan ng TRO, so Mhm, pwedeng mhm, bumoto, pwede mhm, magating kung saan mhm. man siya. Mhm. Tapos yung ilan pa, yun, nagsalita na yung, kaya nga lalim nila, nung umaga, nagsalita na i-issue ng warrant, si Mhm, mhm. ombudsman na nagsalita. Mhm. So minamadali nila, nung siguro binilang nila, oops, puta, malalagasan tayo ng Oo, tatlo rito oo, di oo. ba? May mga binanggit si ombudsman na 2 tao plus si Bato, di tatlo, malalagas po sa kanila. Mhm, mhm. So doon po, actually, nung hapon, wala po sa agenda yun. Actually, hindi nga po dapat pag-usapan yun. Yun, Ibig isa pa sabihin, yun. Mhm. hindi ko nakita yung ika nga yung schedule Mhm, namin. Hindi ko mhm. nabasa, pero mukhang nagulantang kaming lahat Mhm. dahil ang tagal nila nag-break, mahigit 1 oras eh. 1 Mhm. hour and a half. Plinano na Sila nila yun. nagpo-focus. O yun siguro niluluto nila. Di Oh. sa paglabas nila, nag-distribute nila si SP Cayetano ng mga papel na pag-uusapan natin. Mhm, mhm. Tapos binilang namin, kulang kami. So talagang walang laban. Well, kulang pa rin talaga kami hanggang ngayon. 12-11 ang bilang nila. Pero ang kaya po nag-walk out kami. Kasi nga pinipilit po nila. Then my other question is, what is this justifiable reason? If it's not force majeure, gera, blindol, baha, natural disaster, ano pa, di ba? O national emergency, kagaya yung COVID, ano pang issue? Pasensya na po kayo, Senator Tulfo, medyo yun nga, iniiwasan kong matawa at mapangiti. Dahil ako mismo natatawa at napapangiti dito sa mga rason na binibigay nila sa kabila. It's not, hindi dahil kaharap ko kayo, kausap ko kayo, being an ordinary Filipino citizen who pays taxes, ako, hindi ko malaman kung matatawa o maiinis ako dun sa mga binibigay nilang force majeure. Hindi ko maintindihan kung saan nanggaling yung force majeure. Ang problema nga, sir, parang Ray, in-English nila, ginagamitan nila ng gano'n mga Latin, yung mga ordinaryong mamayan, kawawa naman. Yung force majeure, kaya nga kanina po may mga nagre-react, may interview po ako, nagpupungas-pungas pa nga ako ng mata in-interview ako ng isang radio, tinanong ako pag-react daw. Sabi ko, hindi ako magre-react. Ang reaction ko doon sa mga supporter nila na sinasabi, may force majeure na dito sa atin, may gera. Sabi ko, doon sa force majeure, sabi ko, walang force majeure dito, walang gera, so hindi applicable. Yung gera sa ibang bansa ay pinipilit ng mga supporter. Tapos sabi ko, pangalawa, yung issue hindi naman sa force majeure. Sabihin na natin, okay, ang ini-issue sinasabi, justifiable reason. Ano yung justifiable reason? Sir, to sum it up, hindi talaga kami papayag kasi number one, parang ganito na lang ho ito ipaulit-ulit ko sinasabi. Tama po kayo, narinig ko na kayo po nagpapasweldo, kayo, the citizens, nagpapasweldo po sa amin sa Senado. 300 plus thousand ang sweldo plus allowances. Malaki boss, halos 1 milyon na nga kung susumahin mo sa laki, di ba? Tapos, kayo nagpapasweldo, so kung kayo nagpapasweldo sa amin, automatic, you become our employer, di ba? Kayo ang aming boss, di ba? So if you're our employer, how come yung employer namin every day has to report to work, our employer have to report to work, pagkatapos kami ng mga tauhan, employee, upo sa bahay, I don't see the logic. Yes. Samantalang bumabiyahe kami araw-araw, Senator Tulfo. Exactly. You do the daily grind, yung traffic, etc. Yung construction worker, nagko-contribute din yan dahil nagbabayad ng mga VAT yan sa mga binibili niya, di po ba? Yung mga janitor, yung mga factory worker, yung mga kinakaltas sa kanila. Lahat po kayo ay boss namin. You are our employers. Therefore,
kung si employer nagtatrabaho, hindi mahiya-hiya naman yung empleyado siguro pakaang-kaang, may paupo-upo lang sa bahay. Tapos yung mga boss niya nandun sa opisina, nagtatrabaho, nabilad sa araw. Yun lang po yung pinupunto namin. I don't think it's right. Di po ba? Eh kung may sakit ka, magpahinga ka na lang. Huwag ka na munang, baka ma-stress ka pa. Kung yun, hindi naman nibanggit doon, justifiable reason. Ano yung justifiable reason? Okay. Well, yun nga po, Senator Tulfo, no? Parang, ewan ko, correct me if I'm wrong, I don't want to use this type of words, pero kinakailangan mabanggit. Parang ginagawa naman nilang tanga ang taong bayan. Ano po? Parang ginagawa nilang tanga, bobo, ang taong bayan sa mga ganitong klase ng mga Kaya nga rason. po, Ray, nagsalita na ako, tinagalog ko na. From now on siguro, para mas malinaw pa mga kababayan natin, itagalog ko na po talaga lagi. Lagi pag kinontra ko po yung mga yan, tatayo na po ako para maintindihan po na. Ngayon po, naintindihan ng tao kasi yung language, yung mga kasamahan ko kasi po talaga mga very professional at talagang matagal na po sa Senate. Alam po nila yung mga pasikot-sikot, alam po nila kung paano i-counter. And when they talk, sila Senator Soto, Senator Pangilinan, Senator Risa, sila Senator Lacson, because experience na po. Ako po, this is my first year. Wala pa nga po eh. Wala pa tayong July. July po ako first year. The way I look at it, sila, they were talking about yung true rules, true laws. Ako naman, from the perspective of Yes. from the view of the public, Yes. ang tanong ko, bakit yung minamadali? Hindi naman sagot. Pero nakita ko na bakit. Kasi nandun na ako sa loob eh. Di po ba? Alam ko yung galawan. Kasi yung isa nagtatago. Tapos Okay. maaring 3 pa o 4 ang dadakpin or something. Di ba? So, kailangan nila madaliin. Kailangan nila magbutuhan kaagad. Di ba? Okay. But natin, alam mo Ray, ang nakakainis is, ang daming nakasalang na panukalang Yes. batas na dyan sa floor ngayon. Bakit mo unahin itong walang katorya-torya, video conferencing, teleconferencing, voting na senador pag hindi makapasok? Is it more priority, mas priority siya sa batas na yung malapit na talaga na inintroduce ni Senator Risa na yung hospital detention, bawal na yon kasi uso pa yun hanggang ngayon. Pag wala ka pambayad, kukulong ka di ba? Hindi ka papakawalan. Malapit na po yun. Si Senador Rodante Marcoleta nagrereklamo 2 weeks ago. Ako nga, yung aking bill na libre na dapat yung mga poorest of the poor, wag na magbayad ng kuryente, ang gobyerno na magbayad. Nakasalang din. Nakabinbin. Bakit hindi ito ang pag-usapan namin? Bakit sinayang namin ang oras dahil sa mga butuhan na yan na kailangan bumoto pag absent. Kailangan kahit malayo ay makapag-hearing. Bakit? Bakit mo unahin yung interest ng iyong sarili o ng iyong grupo rather the interest of the public, of your employers, of your bosses? Bakit? Okay. Does it take precedence? Ika nga. Naku, gusto ko pa sanang pahabain itong ating usapan. Pero alam niyo, Senator Tulfo, ina-expect namin siguro ng taong bayan sa susunod na mga araw, hindi Senator Tulfo, kundi yung bukod sa Senator Erwin Tulfo, yung talagang broadcaster, commentator, tsaka talagang ika nga po, veteran journalist, magpapakita na talaga sa Senado sa mga darating na mga Ganun na nga araw. po ang gagawin ko, Sir Ray. Yan na yan. Isang tabi ko muna yung English, yung mga baong Yan ko na na yan. English, itabi ko na muna para mas maintindihan po taong bayan. Pero my point is, pangako ko lang po sa mga tagapakinig po ninyo, libo-libo tagapakinig po ninyo, na kami po sa minority, we will not go down without fighting. Ika nga, babakbakan po ito. Kung matalo man po kami, kung ilulusot talaga, gagawa sila ng parang, dahil I'm sure baka nagmi-meeting sila ngayon, paano natin gawin ilusot ito, iaakit po namin sa korte. With that, Senator Tulfo, maraming salamat po sa oras pinagkaloob niyo. Maraming salamat po, Ray. Ingat po kayo. Thank you very much. Ang ating pong butihing Senator Erwin Tulfo. Diyan po nagtatapos ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. We would like to thank Mr. Leo Magpayo for giving us more than the share of our program ngayon dito sa ating programang Global na Tayo. And of course, ang tabayan po mga balita, iba pa mga programa, English programs,
dito sa Radyo Pilipinas World Service. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.